Taas po ang kamay ng may ballpen. Ayan. At nung may papel. Ayan. Habang nag-iikot pa po ang ating rektor, no? Ang atin pong tagabigay ng tagahubog sa gabing ito, no, ay isa rin po sa ating parochial vicar dito sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Siya po ay nagtapos ng kaniyang filosofiya at teolohiya sa isa sa pinaka-premier na seminaryo o isang eskwelahan para sa magpapare, ang San Carlos Seminary. No, siya din po ang priest in charge para po sa ating Family and Life Ministry, Basic Ecclesial Community at sa lahat po ng liturgical ministries dito sa ating simbahan. No, para po ibigay ang kaniyang sharing at kaniyang pagtuturo sa ating lahat, huwag na po nating patagalin. Nandito na po si Reverend Father Jonathan Mojica. Ayan ho. So pagsimula po, simulan po natin ang ating pagninilay sa gabing ho ito sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, settle down ho muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mapagmahal naming Ama, nawa po kami ay gabayan mo at ipadala mo po ang iyong Espiritu Santo sa aming pagdinilay sa daan ng krus. Nawa, Panginoon, tulad ng sinasabi ng iyong anak sa amin, kung sino man ang nais sumunod sa akin, bitbitin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Nawa po, Panginoon, kami mga Kristiyano, sa aming pagdinilay sa daan ng krus, ay lubos namin at totoo naming limutin ang aming sarili, pasanin ang aming krus at sundan ka namin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kasi upo tayo lahat. Ayan. So paano? Ako na naman. Ako ulit. Advent. Ngayon, Lent. Sana hanggang dito na lang. Araw-araw nyo naman ako naririnig. Nauubusan na ako. Maganda po no, sa ating pagdinilay, sa ating Lenten recollection, ito mga sunod-sunod na Martes ay pinagdinilayan natin ho ang daan ng ano? Krus. Ayan. Bakit ho natin dinadasal ang daan ng krus tuwing lalo-lalo na ho, tuwing panahon ng Kwaresma? Dahil nakikiisa tayo sa ating pagninilay sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus. Sabi ho ni Jesus sa Ebanghelyo, anong sabi niya? Kung nais mo at ibig mong sumunod sa akin, ano ang gagawin mo? Limutin ang sarili, pasanin ang iyong krus, sumunod ka sa akin. Yun ho yung daan at code ni Jesus kung gusto mong sumunod sa Kanya. Kaya kung ikaw ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, gusto mong sumunod sa Kanya. At dahil gusto mong sumunod sa Kanya, intentional tayo. Ano ho yung intentional? Pinipili natin na sumunod kay Jesus. Intentional. Gusto natin. Walang pumipilit sa akin. Sana ho, yung pag-attend natin ng recollection sa gabing ito, intentional din. Gusto ko, pinipili
pinipili ko. Walang pumipilit sa akin. Hindi ako narito kasi dahil may attendance. Hindi ako narito kasi pag hindi ako nag-attend ng recollection, hindi ako makakapag-serve. Sana hindi yun yung dahilan natin. Intentional. Ibig sabihin, gusto nating makinig. Mahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nagbibigay tayo ng panahon at puwang para makinig dito. Ang pagdinilayan ho natin sa gabing ito ay ang ika-9, ika-10, at ang ika-11 stasyon ng krus. Pero bago ho natin laliman yan, maganda ho nating mapansin na ang daan ng krus ay hindi ho simpleng daan ng paghihirap. Ang una kasi pumapasok sa isip natin, kapag krus, ano ang iniisip? Pag krus, may kausap ba ako? Meron, wala? Ayun. Pag sinabi nating daan ng krus at krus, ang unang pumapasok sa isip natin at aminin natin, paghihirap. Kasi pag nakikita natin si Jesus sa krus, ang nakikita natin ay ang hirap niya. Ang nakikita agad natin, yung sugat niya. Ang nakikita natin yung kanyang mukhang hirap na hirap. Pero hayaan niyo ho sa gabing ito, natignan din natin ang krus sa ibang perspektibo. Ang daan ng krus ay ang daan ng pag-aalay ng buhay ni Jesus. Kaya hindi sana hirap lamang ang makita natin. Pero sa daan ng krus, makita natin yung pag-aalay ni Jesus. Hindi lang sana hirap ang naiisip natin. Hindi lang sana hirap ang nakikita natin. Sana makita rin natin ang pag-aalay ni Jesus. Kaya ho, magandang pagnilayan ho, yung ika-9 na istasyon ay anong nangyari? Si Jesus pinako sa krus. At siya ay nakapako. Magandang balikan ang sinabi ho niya. Sa John chapter 10 verses 18. Ang sabi ni Jesus, "No one takes my life from me, but I lay it down on my accord." Kusa akong inilalagay, kusa akong ibinibigay, walang nagpilit sa akin. Intentionality. Sinasadya, pinipili. Kaya ho, si Jesus sa krus, pinipili niya na makinig sa boses ng Ama. Pinipili niya na sumunod sa Ama. Kaya nga ang sabi sa kanya ni San Pablo, siya ay naging tapat sa Ama hanggang kamatayan sa krus. At ang pagiging tapat ni Jesus ay nakikita natin sa kanyang pakikinig sa tinig ng Ama. At hindi lang siya nakinig, buong pusong tumugon. At dahil sa pagpili niya, niyakap niya ang hirap. Niyakap niya ang sakripisyo at pagpapakasakit dahil pinipili niyang mag-alay. Sabi nga ho ni Mother Teresa ng Calcutta, "Give until it hurts." Give until it hurts. At
Sa panahon ngayon, allergic tayo sa salitang hurt. Ayaw natin yung nasasaktan. Gusto natin comfort. Gusto natin masarap ang buhay. Relax. Gagawin ko ang lahat. Akong bahala. Ako ang magdidikta ng kasayahan ko. Akong bahala. Walang makakapigil sa akin. I will choose my own comfort. Pero si Jesus, pinapaalalahanan tayo. Kusa kong ibinibigay ang buhay ko. Kahit na ang kapalit ay hirap. Kahit na ang kapalit ay pagsasakripisyo. Hindi sarili ko ang iniintindi ko. Hindi sarili kong gusto ang nasusunod. Kundi ang nais ng Diyos para sa akin. Pinipili natin ang Diyos palagi. Kahit na minsan ang pagpili sa Kanya ay may kalakip na sakripisyo. Sa gabi lang hong ito, makita ko lang ho kayo. Alam ko, pinili nyo ang Diyos sa gabing ito. Naririto ka eh. Pinili mo kung sasama ka sa kaibigan mong aaya sa'yo. Tara, dinner tayo. Sinabi mo, hindi, may recollection kami eh. Nagsakripisyo ka. Pinili mo, kahit na masarap yung offer sa'yo. Uy, tara, libre kita. Pag yun ang sinabi, napakahirap tanggihan. Yung salitang, uy, libre kita. Para sa'yo, pag sinabing libre kita, cancel lahat eh. Pero sa gabing ito, pinili mo, hindi. Pinipili ko si Lord ngayon. Yayakap tayo ng konting discomfort. Comfortable yung alok sa iyo eh. Yung iba siguro dito, hindi pa yata kumakain, pero pinili na nandito, pinili na makinig, pinili na magnilahi, are choosing also at times entails discomfort. Kaya huwag niyo hong isipin na ang buhay Kristiyano ay comfortable life. Kung iniisip mo na ang buhay Kristiyano ay buhay na maginhawa, si Jesus ba maginhawa sa krus? Ang Poong Hesus Nazareno ba maginhawa sa kanyang pagpasan sa krus? You can see a face that is suffering. Pero, hindi ibig sabihin, hindi ka magiging ganap. Sa ating pagyakap ng pagpapakasakit, sa ating pakikiisa sa pagninilay na ito, handa tayong yakapin pati ang pagpapakasakit at hirap ng pag-aalay. Kaya ho, ang tunay na nag-aalay, ang tunay na nagbibigay, handang ibigay kahit nahihirapan na siya. Ang price ng kanyang pag-aalay ay hirap. Ang price ng kanyang pagbibigay ng sarili ay ang pagyakap niya sa discomfort. Kaya nga ho, di ba, ang taong naglilingkod, hindi iniisip ang sarili niyang comfort. Ang taong nag-aalay, hindi iniisip ang sarili niyang comfort. Kundi natututo tayo kay Jesus that I am willing to offer
even offering becomes painful. I am willing to offer even though my offering is dying to myself. At ang pagkapako ni Jesus sa krus ay paalala lagi sa atin na sinasabi sa atin ni Jesus, I am offering my life. Walang nagpumilit sa akin, kusa kong inilalagay ang buhay ko. At para sa atin, ang kusang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, nakamit natin ang kaligtasan. Dahil sa buong pusong pakikinig ni Jesus sa nais ng Diyos, kahit kamatayan ang nanaig ay ang kaligtasan natin. Jesus won for us the price of salvation because of His obedience. Sa kanyang pagsunod at pag-aalay ng sarili, ang handog niya sa atin ay kaligtasan. Kaya, magandang hamon din ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Handa ba akong mag-alay? Handa ba akong ilagay ang sarili ko? Ibuwis ang sarili ko dahil nagmamahal ako. Siguro ho sa mga magulang, nararanasan ninyo ang araw-araw na pag-aalay. Araw-araw na pagsasakripisyo. Naalala ko ho ang kwento ho ng isang nanay. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, maaga siyang gumigising. Pinili niyang gumising ng maaga. Bakit niya pinipiling gumising ng maaga? Para magluto, ihanda ang mga gamit ng mga anak niya bago pumasok. Pinipili niya. Napipilitan ba siya? Hindi. Kasi pag walang gumawa noon, kawawa yung mga anak niya. Pero dahil sa pagmamalasakit niya, dahil sa pagmamahal niya, pinili niya na putulin ang masarap na tulog. Discomfort in order to offer. Kaya magandang hamon ho ito sa atin bilang mga Kristiyano. May mga pagkakataon ba na inaakay ako ng Diyos na yakapin ang discomfort para ako ay makapag-alay ng sarili ko? May mga pagkakataon ba sa buhay ko na tinatawag ako ng mahal ng Poong Hesus Nazareno, na dahil sa tindi ng pagmamahal ko sa Kanya, kaya kong yakapin kahit ang hirap, kahit yung hirap ng pag-aalay ng sarili ko. Eh yung maisip mo lang na sumusunod tayo, para sa iba mahirap yon. Bakit? Kasi may iba gusto, I want to be in control. Gusto ko, ako ang nasusunod. Pag ako hindi nasunod, uy, offering yan. Uy, suffering yan. Baka diyan ka tinatawag ni Lord. Towards an offering of self. Diba? Paalala ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, limutin ang sarili. At para sa iba, hindi madali yun. Para sa iba, napakahirap nun. Kasi mas madaling intindihin ang sarili. Pero, ang tawag sa atin at paalala sa atin, limutin ang sarili. Hindi ho madali yun. Pero kahit mahirap, alam natin na dito tayo
magiging buo. At yan ang paalaala sa atin ng pagkapako ni Jesus sa krus. Kusang loob na inaalay ang buhay. Offering. The cross is a symbol of offering, even when offering becomes painful. Kasunod ho, magandang mapansin ho natin sa ika-10 istasyon, yung paghingi ho ng tawad ng isang magnanakaw. Paalaala ho sa atin ng kwento ho ng Ebanghelyo ni San Lucas, mababasa ho natin ito sa ika-23 kapitulo, kung saan si Jesus ay tinutuya ng mga tao. Sabi nila, ikaw ang anak ng Diyos? Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka. Sabi naman nung isa sa kanan niya, isa kaliwa niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, damay mo kami. Sama mo na rin kami. Ikaw ang anak ng Diyos, di ba? Pero sabi ng isa, di ka ba nahihiya? Tayo nandito dahil may ginawa tayong kasalanan. Ito si Jesus, inosente. Walang ginawang kasalanan. At ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa paraiso na. Magandang paala at sabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din kasama kita sa paraiso. Maganda po para sa atin bilang mga Kristiyano ng pagninilay natin sa daan ng krus, ay dinadala rin tayo sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga ho, di ba, sa panahong ito ng Kwaresma, binibigyang diin po sa atin ang pagsisisi. Yumayakap tayo ng mga sakripisyo, nagpa-fasting, nag-abstinence, dahil pagpapahayag ng ating pagsisisi sa kasalanan natin. Kaya nga ho, maganda po rito sa ating simbahan, sa simbahan ng Quiapo, ay laging available ang sakramento ng kumpisal. Lagi hong may nagpapakumpisal dito. Ang tanong na lang, ikaw, kailan ka lalapit para magkumpisal? Kailan ka lalapit para humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga pagkukulang at pagkakasala? At imbitasyon to sa atin na tayong unang-una, kasama ng ating paglalakbay sa pagbabalik loob, ay ang pagsisisi. Kinikilala natin, inaamin natin, at niyayakap natin ang kahinaan natin. Niyayakap natin ang ating mga pagkakasala, pagkukulang sa Diyos, at minsan mga pagkakataon na sana'y gumawa tayo ng mabuti, pero hindi natin ginawa. Iniisip kasi kagad natin kung ano lang yung ginawa natin. Pero minsan, maganda ring mapansin na kasama ng pagbabalik loob ay mamulat din tayo sa mga pagkakataon na sana naging mabuti ako pero hindi ko ginawa. Alam ko sanang tama ito, nararapat ito, pero hindi ko ginawa. Hindi lang ho commission o paggawa, pati ho omission, yung kabutihan sanang hindi ko ginawa. Kaya ho, magandang paalala sa atin ito, sa panahong ito ng Kwaresma, na kasama ng ating pagbabalik loob, ay tumatalikod tayo sa kasalanan. Hindi lang ho tayo nagsisisi.
Hindi lang ho natin sinasabing sorry. Pero sa pagnanais natin na magbalik loob, sinasabi natin, iiwasan ko na. Hindi ko na gagawin. Tatalikuran ko na. At yan po ang pagsisisi. Hindi lang ho yan simpleng emosyon. Pero ang tao nagsisisi, may pagpapasya. Diba? Sabi ko kanina, intentionality. Ninanais, ginugusto. Kaya ho, ang tao nagbabalik loob sa Diyos, pinipili niyang talikuran ang kasalanan. Pero, hindi ka nag-iisa sa pagtalikod sa kasalanan. Hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Sa iyong pagnanais na magbalik loob, kasama mo ang Diyos na gagabay sa iyo. Kasama natin ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng grasya. Siya ang gagabay at tutulong sa atin sa ating paglalakbay sa pagbabago ng buhay natin. Kaya hindi ka nag-iisa. Pag tayo ay lumalapit sa Kanya, humihiling ng Kanyang paggabay sa ating pagbabalik loob. Promise sa atin lagi ng Diyos, you are not alone. I am with you always. Lagi mo akong kasama. Lagi mo akong kalakbay. Kaya, imbitahan tayo ng Diyos. Halika na. Bumalik loob ka na sa akin. Piliin mo na talikuran ang iyong mga kasalanan. Piliin mo na talikuran ang mga favorite mong kasalanan na lagi mo na lang ginagawa. Baka pwede naman sa pagkakataong ito, piliin na natin, Lord, ayoko na. Tatalikuran ko na ang kasalanang ito. Magbabalik loob na ako sa iyo. Samahan mo ako. Kaya ho, paalaala din sa atin at magandang imbitasyon sa atin sa ating pagninilay sa gabing ito na ang daan ng pagbabalik loob, hindi ka nag-iisa. Kung ninanais natin, ginugusto natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi natin siyang kapiling at kasama. Yun po yung pwede nating baunin sa kwento ho ng isang magnanakaw na kasama ni Jesus sa krus. Kinilala si Jesus sa kabila ng mga tumutuya sa Kanya, sa kabila ng mga insultong binabato kay Jesus, nakita niya kung sino si Jesus. Nakilala niya si Jesus. Kaya sana sa atin din bilang mga Kristiyano, nakita din natin si Jesus. Sa ating mga pagdiriwang, marahil yung iba, busy na rin, kakahanda para sa mga mahal na araw, sa mga kanya-kanyang tradisyon. Iba ho, baka may pabasa, may padasal, may kanya-kanyang pilgrimage. Kasama ho ang pamilya, pero sana hindi lang natin ito gagawin dahil nakasanayan ho natin. Hindi tayo sasama kung may prosesyon dahil nakagawian na natin. Pero sumasama at ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at kinikilala natin siya. Kinikilala natin ang Diyos at nais pa natin siyang makilala.
Nais pa natin makilala at makita ang mukha ng Diyos. Kaya lahat ng ito'y ginagawa natin dahil hinahanap-hanap natin siya. Hindi hahanapin yung mga nakagawian. Hindi hahanapin yung mga tila'y tradisyon na inaakala natin. Ang hanapin si Jesus. Hindi hahanapin yung nakagawian namin. Ang hanapin si Jesus. Yung magnanakaw sa kwento ng Ebanghelyo, nakita at nakilala si Jesus. Sana tayo rin, makita talaga natin, makilala talaga natin si Jesus. Ikasyam, si Jesus ay pinako sa krus. Ang ikasampu, si Jesus at ang magnanakaw sa tabi niya. Ngayon ho, magandang pagnilaya natin ang ika-11. Hinahabilin ni Jesus si Maria kay Juan. Sino hong Juan? Juan, hindi ho Bautista. Si Juan na kanyang apostol. Mababasa ho natin sa ika-11 na kapitulo sa Ebanghelyo ho ni San Juan. Tumingin si Jesus sa alagad na pinakamamahal niya at sinabi niya, "Anak, narito ang iyong ina." Babae, narito ang iyong anak. Para sa iba, parang hinahabilin, no? Pinagkakaloob. At hindi ba kasama sa taong naghahabilin, may mga nais siyang ipagawa? Habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, hinahabilin niya ang kanyang nanay sa kanyang alagad. Naalala ko ho, may kausap po ako nung nakaraang linggo at siya ho ay namatayan ng asawa. At ang sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, bago siya ho namatay, nag-uusap kami. Pero na-realize ko, Father, na lahat ng natutunan namin sa Kanya, lahat ng pangarap namin, tutuparin ko. Gagawin ko. Lahat ng dati naming iniisip, kasama ho ng anak naming naiwan, Father, tutuparin namin. Yun ang habilin niya. Yun ang titignan kong habilin niya sa amin." Tayo ho bilang mga Kristiyano, hinahabilinan din tayo ni Jesus. At ano ang habilin lagi sa atin ni Jesus? Makinig tayo sa Ama. Tulad ng pakikinig ni Jesus sa kalooban ng Ama, ang hinihiling niya rin sa atin, makinig din tayo sa tinig ng Ama. Kasama po ng pakikinig ay yung kahandaan din natin na tumugon. Kung maalala ho ninyo ang kwento ni Jesus, nagbigay ho siya ng parabola at ang sabi niya, may isang tatay na may 2 anak na lalaki. Ang sabi niya sa panganay, "Anak, pumunta ka sa ubasan." Ang sabi ng anak, "Ayoko." Pero kinalaunan, pumunta rin. Ang sabi naman niya sa pangalawang anak, "Anak, pumunta ka sa ubasan, tulungan mo ako." Ang sabi ng anak, "Opo." Pero hindi naman pumunta. No, kumbaga sa
no show. Absent. Maganda ho din para sa atin bilang mga Kristiyano na sa ating pakikinig ng salita, at ganun din po yung ginagawa natin dito sa simbahan. Tuwing tayo ho ay nagsisimba, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo nakikipagdaldalan kapag tayo ay nagsisimba. Hindi tayo nakikipagchismisan. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At mula sana sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, lubos talaga nating maunawaan. Lubos talaga nating naisin na sundin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi yung sarili kong kalooban. Hindi yung sarili kong nais. Ano ang nais sa akin ng Diyos? Kaya nga ho, di ba, nung natapos ang ating pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno, ano yung temang pinagnilayan natin? Andun pa laki-laki. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Sana hindi nyo nalimutan. Nagpiesta lang, nalimutan na. Kasi ito magiging gabay natin . Sana yung tema hindi para sa piesta lang. Pero sana maging talagang battle cry natin bilang mga deboto ng Poong Hesus Nazareno na ninanais nating maging mapalad. At dahil ninanais nating maging mapalad sa paningin niya, tayo ay nakikinig sa kanyang salita at tumutupad nito. Ito ho yung habilin sa atin ni Jesus. Ito po yung ninanais niya para sa bawat deboto niya. Nakikinig sa kanyang salita. Buong puso, buong tenga, buong atensyon na nakikinig sa kanyang salita. Yun po ang legit na deboto. Nauso ho ngayon yung legit, di ba? Pag mag-online selling ka, legit ba yan? At ang legit na deboto, nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi siya deboto lamang dahil sa suot niya. Hindi dahil siya may malaking nakasulat sa damit niya, deboto. Pero, kahit magpalit siya ng damit, kahit naka-ordinaryong t-shirt lamang siya, nakikita na siya ay deboto. Bakit? Kasi nakikinig siya sa salita ng Diyos. At ang taong nakikinig sa salita ng Diyos, bumabait. Amen ba? Parang mahina yata. Bumabait ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Mapagmahal ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Mapagmalasakit ang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Amen ba? Yan ang identity natin bilang mga deboto. Yun tayo. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Mapagmahal tayo. Mapagmalasakit tayo. Hindi tayo naninira ng kapwa. Hindi tayo nananakit ng kapwa. Lumalago tayo sa kabutihan ng Diyos. Lumalago tayo sa ating kabanalan. Yun ka. Legit ka. Hindi ka peke. Tunay ka. Kaya, yan ang ating yayakapin. Yan ang ating identity. Yun ang kung sino
ka. At ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng puso ng bawat isa. Hindi ba? Pero, magandang malaman natin, sino ang modelo natin bilang mga Kristiyano? Si Maria, modelo ng mga Kristiyano. Kaya nga inahabilin sa atin ni Jesus si Maria na maging modelo natin sa pagsunod sa utos ng Diyos. Si Maria na modelo para sa atin ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Hindi lang siya ina para sa atin, kundi siya ay modelo ng bawat Kristiyano. Siya ang modelo ng bawat deboto. Paano ba namuhay si Maria? Buong puso na nakinig sa salita ng Diyos. Buong pusong tinupad. Kaya nga, sabi sa kanya, diba, sa darating na Sabado, pagdiriwang ho natin ang kapistahan ng pagpapahayag ng anghel kay Maria. Ang sabi niya, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Buong pusong tumugon, buong pusong nakinig, si Maria ang modelo natin. Kaya ho, sa bawat deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tumitingin tayo sa kanyang ina na inaakay tayo palapit sa kanyang anak. Siya ang modelo ng bawat Kristiyano. At kasama din noon, marunong tayong magpasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa pag-aalay mo ng buhay mo para sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong buhay para sa kaligtasan ko. At hindi ba't yan ang daan ng krus? Sa daan ng Jesus, ng pagpapakasakit at pagbibigay ng sarili, pag-aalay ng kanyang buhay, ang handog niya sa atin ay kaligtasan. Minsan nagpasalamat ka na ba sa Diyos dahil sa pagliligtas sa iyo? Minsan ba nagpasalamat ka na ba sa lahat ng kaloob ng Diyos sa buhay mo? At sana, tignan din natin ang dasal ng daan ng krus, na hindi na natin pinagdinilayan ang pagpapakasakit ni Jesus sa krus. Pero ang tugon din natin, kaya nating sabihin, Jesus, salamat sa pag-aalay ng sarili mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat dahil ikaw ang aking Diyos. Niligtas mo ako. At ang tugon ko ngayon, susundan kita. Meron po kayong mga hawak na papel, hindi ho ba? Nung ibinigay ho sa inyo. At alam ko naman, bago ho kayo pumunta rito, sinabihan na rin ho kayo, magdala ho kayo ng ballpen. Kunin niyo ho yung papel at yung ballpen. Ang gagawin ho natin sa gabing ito, may activity tayo para hindi lang kayo nakatingin sa akin. Tutulugan niyo lang din naman ako. Ngayon, ang gagawin ho natin, kunin niyo po yung papel, kuha kayo ng ballpen, at bibigyan ko kayo ng pagkakataon. We have 15 more minutes. Bibigyan ko po kayo ng 15 minutes na magsulat ng isang liham pasasalamat sa poong Jesus Nazareno.
Write what can you think of na nagpapasalamat. Kung may mga answered prayer ka dati, isulat mo. Isulat mo ang mga answered prayer mo. Nung nagpupunta ka dito lagi at nagdadasal, take this opportunity to thank the Lord tonight. Bibigyan ko kayo ng 15 minutes, mananahimik po tayo. Isulat po natin. At pagkatapos pong magsulat, ay may mangongolekta po, iikot po, at kukolektahin yung papel na inilagay. Pwede niyong ilagay ang pangalan ninyo, taga saan ho kayo. At higit sa lahat, isulat ninyo ang thank you nyo sa Poong Jesus Nazareno.
Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The Lord which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. If you wish me to be faithful to you, I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. Which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my Sa mga tapos na po, pwede po nating ibigay sa mga umiikot nating mga kapwa volunteers. May dalang box, pwede niyong iulog doon. No, yung inyong mga panalangin ng pasasalamat. At isasama natin sa mga misa natin dito sa ating basilika ang mga misa at inyong mga panalangin ng pasasalamat. Hindi nyo lang po yan isinulat. Kasama natin yan sa ating mga panalangin dito. No? Kaya may mga umiikot po na may dalang mga box. Pwede nyo kong ihulog dyan ang inyong mga Thanksgiving prayer sa mahal na poong Jesus Nazareno.
So sa iba ho, pagkatapos ho ng ating panalangin, pwede nyo hong ibigay sa mga lingkod simbahan natin ang inyong mga prayer of thanksgiving. Sasama ho natin yan sa mga misa natin. Ho? Those who need more time, you may spend more time sa pagsusulat ng ating thanksgiving prayer. Yan. Ngayon po, magsitayo na po tayong lahat at pasalamatan po natin ang Diyos sa gabing ito ng ating pagninilay at magpasalamat tayo sa biyaya ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mapagmahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagbibigay ng sarili para sa amin. Sa iyong pagtugon sa nais ng Diyos. Sa iyong pag-aalay ng sarili para sa aming kaligtasan. Hinango mo kami, Jesus, sa kadiliman ng kasalanan at inakay mo kami sa liwanag ng buhay. Nawa po, Panginoon, saan kami magpunta, kami ay maging tandaan ng iyong liwanag. Kami ay maging tandaan ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa. At tulad ng iyong halimbawa na itinuturo sa amin, kami din po ay buong puso na mag-alay ng aming sarili. Ialay ang aming sarili sa paglilingkod sa kapwa namin. Ialay ang aming sarili dahil sa aming pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Maraming salamat po at isang magandang gabi ho sa inyong lahat. Maraming salamat po, Father Jonathan, at mag-ingat po tayong lahat sa ating pag-uwi.